Alright, kumusta mga kababayan kong Pilipino? We are not a Filipino for nothing. Welcome back sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin ng mga balitang mahalaga at magmumulat sa atin sa katotohanan kung dapat ba tayong makialam at bumira sa mga nangyayari sa ating bayan. Alright, narito ang mga balitang ating pag-uusapan at bibigyan natin ng reaksyon. Russian-American vlogger, hindi daw muna ipapadeport. Paparusahan muna dito sa ating bayan. Ayon kay Molya. PBBM, pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promoted PNP generals. Kasama na dyan mga bayan si Diwata Torre at ang kanyang pamilya. At ito maganda. Good news to mga kababayan para sa mga biyahedor. Kasi itong ating bagong DOTR Secretary mukhang magaling to makisama sa mga tsuper. Dahil ayon dito sa balita ay hinarap niya ang mga nagprotestang tsuper sa labas ng LTO. Na? Magandang balita to mga kababayan. Ngunit bago tayo tumuloy sa ating talakayan, nais ko munang hilingin sa inyo, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pa ba ang dapat gawin? Pumindot na! At huwag kalimutang mag-share at mag-like. Kaya tara na, ano pa bang hinihintay natin? Bibirahin ko na to, baka maunahan pa ako ng iba. Okay. Uunahin natin itong Russian-American vlogger na ayon kay Department of Justice Buying Rimulya ay sasampulan muna ng pamahalaan ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zidorevitsky para turuan ito ng leksyon na irespeto ang mga Pinoy bago palayasin at pabalikin sa kanyang bansa. Na? Ganoon naman pala eh. Ganoon naman pala. Pero bakit ang ginawa nyo kay Pangulong Digong? Hindi nyo sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas? Hindi nyo man lang sinampulan sa Korte Suprema, sa Regional Trial Court o sa Municipal Trial Court bago nyo itinapon sa Den Hagen? Mga bugok pala kayo eh. Talantado ka pala Buying Rimulya eh. Ito, isang dayo, Russian-American vlogger. Tuturuan mo ng leksyon dito sa bansa natin bago ipa-deport. Niloloko mo ba kami? Ha? Niloloko mo ba kami? Mr. Department of Justice na sinungaling? Baliktad ang kwento. Ayon sa Department of Justice, hindi na muna ipapadeport at manatiling nakakulong sa regular detention cell ng Bureau of Immigration sa Bicutan, Taguig City ang Russian-American vlogger bilang isang undesirable alien. Dami palang kaso nito, mga kababayan, no? 5 kasong kriminal ang isisampa sa Russian-American vlogger. Dahil bukod sa mga insidente sa BGC sa Taguig City ay may iba pa itong kaso katulad ng pang-iinsulto sa isang windsurfing instructor sa Boracay Island. Buti pa ang isang alien na hindi niya nais na litisin sa bayang ito ay dito paparusahan, lilitisin.
Samantalang yung isang Pilipino na dito nagkasala, legitimate na Pilipino nagkasala, dito, pinaratangan gumawa ng krimen sa sariling bansa, ay ayon, kinidnap or tawag pa ng mga abogadong matitino ay extra sa international extra rendition. Ano ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan. Extra rendition. Extraordinary rendition pala. Woo! Yun ha. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Jesus Remulla na gumagawa ng vlog si Zido Ribitsky at pinagkakitaan niya ito ng pera kaya hindi ito papayagang mambastos at mag-insulto ng mga Pilipino. Naiinggit ka na naman eh. Naiinggit ka na naman. Kumikita yung tao sa pagbablog, tapos hindi niya hahayaang mambastos at mag-insulto ng mga Pinoy. Hindi naman siguro yan mambabastos at mag-insulto ng Pinoy kung hindi rin ginawa ka ng kalukuhan ng kapwa natin. No, bahala ka dyan kung ano yung sasabihin mo kasi wala naman ako dun sa mga pangyayaring yan. Ako ay nagbabalita lang. Pero isa lang masasabi ko sa'yo. Isa kang tarantado, Boying Remulla. Biruin mo, iniisip mo na mayroong diferensya sa utak ang banyagang vlogger? Hindi naman nagkomento si Remulla hinggil sa kung mayroong diferensya sa utak ang banyagang vlogger. Pero ang kanyang hindi magandang pag-uugali ang dahilan kung bakit siya idinideklarang persona non grata sa iba pang pinupuntahang bansa. Paano malalaman ni Remulla na may diferensya sa utak yung vlogger na ito? Psychiatrist na pala si Remulla? Psychiatrist ka na pala, Remulla, ngayon? Ayusin mo muna yung sarili mo. Yung anak mong nahuli sa marijuana, biglang nakalabas, tahimik na ngayon ang mundo ng Pilipinas. Yung isang Pilipino, pinagtulungan yung hulihin at itapon sa Den Haag at ipakulong sa ICC, tapos sasabihin yung palagi yung sinasabing hindi tayo nakikipag-ugnayan sa ICC. Iyang tanong, bakit nandoon nakakulong si Pangulong Duterte sa ICC? Sinong niloloko nyo? Taong bayan. Pero manda ka kasi mayroong balik sa iyo yan. Hindi man ngayon, sa darating na mga araw. Ngayon mga kababayan, dito tayo sa pangalawang balita. Congratulations sa mga bagong na-promote na mga PNP generals. Kasama dyan si Diwata Torre. Narito ang balita. Nanunumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 39 na mga bagong promoted star rank generals ng Philippine National Police. Na kung saan ang 39 generals ng Philippine National Police ay mga sunod-sunuran. Tapos nagsasabi ng non-partisan, apolitical ang mga pulis, pero halatang halata naman na si Bangag lang ang kanilang sinusunod. Yan ang palaging sinasabi na apolitical ang PNP, ang AFP apolitical. Pero imbis na protektahan ang taong bayan, si Bangag pa ang kanilang pinoprotektahan. Okay, narito. Ang 39 ay binubuo ng 4 na Police General Lieutenants, 11 Police Major Generals at 24 na Police Brigadier Generals.
Kabilang sa mga nanumpa sina PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Milencio Nartatis. Huwag na natin pangalanan yung iba. Ibibida na lang natin dito si Chief CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III at si PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Ito yung mga tuta ni Marcos. Ito, si Attorney Jean Fajardo. Abogado pa naman itong hayop na to, pero parang walang sariling utak, sunod-sunuran sa kay Marcos kung ano sinasabi. Ay, shush, kakahiya kayo mga pulis kayo. Sa kanya talumpati, pinapaalahanan ng Pangulo ang mga bagong promote na general sa PNP. Nakaabikibat ng pag-angat ng kanilang ranggo, ang dagdag ng mga responsibilidad. Tama yan. Kaagibat ng inyong pagtaas ng inyong mga ranggo ang dagdag na responsibilidad na lalong pangalagaan si Marcos Bangag Jr. Pero nagtataka ako kanina mga kabayan, ha? Dahil di ba yung asawa niyang palaka, si Lisa Marcos, palaging binibida ni Auntie Claire na nandito na sa Pilipinas. Di ba yung palaka na yan ay hindi yan nagpapahuli sa tuwing mayroong kaganapan sa palasyo? Kung nandito yun sa Pilipinas, bakit wala siya sa tabi ng kanyang asawang ngagba? Ano ba talaga ang katotohanan? Totoo bang nakulong sa Los Angeles si palaka o nandito sa Pilipinas? Kasi ayon sa isang vlogger na nasa Amerika mismo nakabase, mukhang na-detain daw. Pero malamang posibleng maniniwala kung nakadetain talaga si palaka sa Los Angeles. Kasi di ba hindi yung nagpapahuli sa tuwing mayroong mga kaganapan na inaasikaso ang kanyang asawa na bangag? Hindi nagpapahuli. Kaya malamang nandoon yun, di ba? So, yan. Kinakailangan niya sa posisyon ng mga ito ang pinakamataas na antas ng moral, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng oras. Saan natin yan nahanapin? Saan natin nahanapin yung moral? Profesionalismo. Saan yan? Profesional sa kasinungalingan. Paggalang sa karapatang pantao. Alin, ginalang nyo ba yung mga taong namatay doon sa QGC? Number 1 dyan, si General Torre at saka si Marbil. Ginalang nyo ba yung mga namatay doon? Ikinulong nyo si Pastor Kibuloy. Ipinatapon nyo sa Den Hagen si Pangulong Duterte nang walang due process. Saan dyan ang paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng oras? Yung pagbabaliwala nyo sa panawagan ng taong bayan ng accountability at saka peace and security. Ang dami na nagka-krimen na nangyayari sa Pilipinas. Hold-upan, kidnapan, killings, yung mga laglag bala sa NAIA. Tragis na gobyerno to. Puro lang salita, wala namang ginagawa. Kung pakikinggan mo ang palaging sinasabi ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, palaging napakaganda na sinasabi, pero walang ginagawa. Bilid pa ng Commander-in-Chief, palaging isa puso ang sinumpaang tungkulin sa Republika na tapat at walang pag-alinlangang ipagtanggol ang konstitusyon.
Saan yun? Saan nangyayari yun? Paano mangyayari yun? Diba mga kababayan? Palagi daw isa puso ang sinumpang tungkulin sa Republika na tapat at walang pag-alinlangan ipagtanggol ang konstitusyon. Sino ba? Diba sa pinanumpaang tungkulin ng isang pulis, sumumpa siya na magiging tapat siya sa watawat ng Pilipinas. Pero saan sila nagiging tapat ngayon? Lalo na itong naging na-promote na mga general. Mabuti pa yung isang mababang ranggo, si Puntillas. Marunong pa. Nagsasalita pa ng totoo. Korporal lang yun, ha? Si Corporal Puntillas gumagawa. Maliban sa kanya pagsasalita, sinasabi niyang ang sinumpaan niyang tungkulin ay kanyang ginugumpanan dahil nanumpa siya sa mismo sa Republika ng Pilipinas ng tapat at walang pag-aalinlangan. Pero itong mga tarantadong mga general na ito, lalo na ito si General Torre, si Jean Fajardo, lahat ng kasinungalingan, pati mga totoong balita, pinagtatakpan, binabaliktad. Kaya nasaan ngayon ang katapatan na sinasabi nyo? Mr. Bangag na Presidente ng Pilipinas. Hindi katapatan po sa Republika ng Pilipinas ang ginagawa nila, kundi katapatan sa iyo at sa mga katulad pa ni Tambaluslos. Alright, dito tayo sa pangatlong balita na ating babasahin. Ito, good news to. Magandang balita to mga kababayan. DOTR Secretary Dizon hinarap ang mga nagprotestang tsuper sa labas ng LTO. O maganda. Magandang pangatain to mga kababayan. Ito ang magandang leader, ito ang magandang sekretary. Kinakausap ng matino ang mga nagpuprotesta, hindi katulad ng bangag na administrasyon nito na iba yung ginagawa. Ito ang dapat talagang sekretary. Ito talaga ang dapat na pinuno. Ito ang talagang dapat na leader. Sapagkat nakikinig, kinakausap yung mga taong nananawagan. O, narito ha. Sinalubong Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pagkakaisa ng mga samahang tsuper at operator nationwide o PISTON na nagkilos protesta sa harapan ng Land Transportation Office nitong Lunes, April 7, 2025. Bit-bit ng PISTON ang panawagang ibalik ang 5 taong prangkisa na ibinasura dulot ng PUV Modernization Program. Ayon kay Secretary Dizon, malapit na raw maglabas ng direktiba ang LTO upang makabiyahe ulit ng legal ang mga tsuper na hindi sumasali sa consolidation. Yan ha, good news yan. Bakit ba kasi kailangan pa i-consolidate? Panibagong gastos yun. Paano na lang yung mga walang kakayahan, kulang sa kita? Sisiguraduhin ko po na ang importante ay makabalik kayo ng legal. Kaunti na lang po ito, pangako ko po sa inyo yan. Ako po mismo ang mag-announce, ako po mismo ang pupunta sa inyo. Ani ni Dizon. Very good. Magaling na sekretary si Secretary Vince Dizon. Magaling. Hindi siya katulad ng ibang namumuno doon sa gobyerno na walang pakialam. Biruin nyo na lumabas na 2 milyon sa Lunita nagsisigaw.
ng kapayapaan, respeto para sa pangalawang Pangulo na huwag ipa-impeach dahil ibinuto yan ng mamamayang Pilipino. Majority votes. Ha? Pero anong ginawa? Bingi, bulag at pipi itong gobyerno na to sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kaya dapat sigurong matanggal na itong mga hinayupak na mga leader na ito. Mabuti pa ito, nag-iisa na lang to sa gobyerno ngayon. Nag-iisa na lang to si Vince Dizon. Sa bagay galing ito sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Naturuan to na maayos ni Pangulong Duterte. Dagdag pa niya, naintindihan daw niya ang sentimiento ng mga tsuper para sa kanilang hanap buhay. Natural! Hanap buhay yan, hanap buhay. Pero itong gobyernong ito, walang pakialam sa ibang tao. Di baling nang mawalan ng hanap buhay, basta importante sa kanila ay kumita sila ng pera sa sarili nilang bulsa. Katotohanan. Paano na lang yung mga walang pambayad na mga modern jeepneys? Paano na lang yung mga walang pang-consolidate? Siyempre magbabayad pa yun eh. Oh. Yung mga naapektuhang tsuper na ituring patuloy ngayon ng mga illegal. Saka hinuhuli patuloy ngayon. Samantalang yung mga ginagamit na jeepney na pampamasada ay mga original na ginawa dito mismo sa Pilipinas. Tapos yung mga pinipilit yung modern jeepney ay galing sa China na ngayon ay kinakalaban naman ng bangag na administrasyon. Tapos, paggalit-galit pa itong tarantadong administrasyon ito sa China, doon naman kumukuha ng mga kagamitan para ipangnegosyo sa mga mamamayan ng Pilipino sa Pilipinas. O di ba tinatarantado tayo mga kababayan? Sabi niya pa, naintindihan ko po, masakit talaga dahil kabuhayan po ang pinag-uusapan natin dito. Saka isang taon na po ito. Hindi po nalampas itong Abril. Mayroon na po tayong direktiba. Ang pinag-uusapan na lamang po ngayon ay kung ano yung mekanismo para makabiyahe kayo. Yun na lang pinag-uusapan ngayon, ani ng DOTR Secretary. Ayon pa kay Dizon, maibababa raw ng DOTR ang pinal na desisyon ng hindi lalampas sa Holy Week. Oh, maganda. Matatanda ang hindi sumali sa transport strike kamakailan ang grupong Piston dahil umano sa kasundo ang hihintayin nila ang desisyon ng DOTR. Ganyan dapat. Kung may panawagan, kausapin ng maayos kasi karapatan ng mamamayang Pilipino dahil nakasulat mismo yan sa 1987 Constitution ng Saligang Batas ang mapayapang pananawagan ng mga taong bayan sa hindi matinong pamumuno sa gobyerno. Karapatang magsalita, karapatang magtipon-tipon ng mapayapa, at karapatan din ng taong bayan ng transparency. Kaya, gobyernong bangag, ayusin mo yung pamumuno mo. Hindi puro baliwala lang ang mga nangyayari. Sa dami ba naman ng mga Pilipinong nanawagan? Baliwala lang sa'yo ang lahat. So yun lang mga kabayan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.